Grabe, kahonan to! Buo na sana ang tiwala ko na kaya ito ni Wotod. Pero bigla nagkabulagaan. Ay, grabe! Grabe, tiwek! Tulak natin! Hanggang sa nabigo kami ni Wotod. Huminto si Wotod sa gitna ng ahon. Wala akong ibang pwedeng gawin dito kundi ang promeno lang. Go! Buti at hindi ako namatayan ng makina dahil kung nagkataon, titigas ang manibela. Mawawalan ako ng kontrol at hindi na rin gagana ang preno na posible na bumulusok kami pa atras. Go! Titigas kasi ng ulo. Lalo na to. Ako. Yung dalawang yan. O teka lang, bago kami sisihin ng mga kasama namin, bibigyan ko muna kayo ng maikling flashback. Nag-camp kami sa isang lugar at hindi na paalam. Kinall out ng barangay, pumayag naman pero umalis na kami. Kanina pa kasi sinasabi magpaalam. Anong ginawa? Lublub agad eh. Mas masarap kasi mag-lub-lub kaysa magpaalam. Di ba, Bruno? Nagturo sa akin yan eh. Mas madali yung tingin ng sorry kaysa magpaalam. Kaya nauna pa lang natin. Ano ngayon? Saan tayo ngayon? Hindi na alam. Sa mga adventure eh, yan naman ang nagpapaganda ng buhay. Mga misadventures. Pag mga walang ganitong ganap, ako, napaka-boring yung mga Talaga ba? Oo, bumulusot lang kayong dalawa eh, no? Hindi tayo nagpaalam. Oo. Kasalanan naman talaga. Kasi hindi nga tayo nagpaalam. Lesson learned, courtesy din kasi yon sa mga kinahuhulan na laging magpapaalam. Lalo't silang nakakasakop sa lugar. Oo. Naging atom lang kami. Nakaray kami tayo na ano, na kung may spot, lapag, overnight. Pero kung hindi naman yun na, hindi naman kami nasita, eh, Boy P at Gino, matitigas ang ulo. meron na tayong matutuluyan. Kakain na muna kami at nagugutom na kami. Dito, Vice Mayor yan. Oo, Vice Mayor. Pinakonta kami ng Vice Mayor. At mamaya-maya ay tinawagan kami mismo ng Vice Mayor ng Nagkarlan. Pinarating sa amin na wag na kami mag-alala dahil meron namang isang lugar na hindi naman kalayuan na pwede namin tuluyan. Kaya mo yan, Wadod! Kaya mo yan! Pero pinaalalahanan kami na matarik talaga ang bundok na pupunta namin. Merong 2 daan papunta doon. Isang napakahabang diretsong matarik. At ang isa ay hindi gaano, alalay lang ang ahon. Aking yan. Libliban gaming, let's go! Sa mga unang ahonan, kayang-kaya pa. Kumpara kasi sa isang normal na Suzuki Every Wagon, magaan yun. Si Wotod, hindi na siya magaan dahil nga nakasetup na to as a camper van. Para sa kaalaman, walang magaang camper van. Lahat yan mabigat. Kahit sabihin mong ibang sasakyan pa. Basta camper van, mabigat talaga yan. Nakalogi rin ako sa mga oras na to at hindi ko na malaya na ang lakas pala ng konsumo ko sa gas. Ubos yung gas. Oh, nasa na? Lumabas pa sa tayo. Nakikita ko sa mapa na aabot naman ang gas sa tuktok. Kaso ang problema pagdating doon, saan tayo bibili ng gas? Sinuwerte kami na magbakasakali kaming merong gas sa isang bukas na tindahan. At hindi naman kami nabigo. Kinargahan namin ng 2 sasakyan. Yun, sa sobrang akyatin, lumaklak lang gasolina si Wotod. Umilaw. Pero buti na lang meron tayong nakitang tindahan dito na nagbebenta ng gasolina. Bote-bote. Tawid na yan, pati yung Bajaj dun. Kailangan ng karga ng gasolina. At tinuloy na ang ahon challenge. Ayan o, grabe. Sige, laban tayo. 3 litro, makarating lang tayo. Tapos pagbaba, bukas, magkaroon tayo ng ibang gasolinahan. Maglo-low gear na ako. Akit at akit yan. Grabe, gabang. Oh, kaya yan. Walang salida eh. Ano yun? Walang buwelo. Kaya to! Kaya! Gino! Kung kanina, mabilis-bilis pa tayo sa ahonan, Walang buwelo eh! ngayon,
mas mabilis pa ang maglakad. Point C, 0 kilometer per hour. Hindi naman nila iniwan ni Gino. Kaya. Ang hindi naman, sana lang talaga ang hirap ng dinadanas natin ngayon. Lahat ng may kapalit, sana maganda tong tuktok na to. Kaya natin to. Pero pag 4x4 si Waton, medyo may laman. Konti lang din naman. Hindi naman pag sinabing 4x4 mabilis siya sa ahon. 660cc pa rin kasi. Pero mas maganda yung manakbo yun kasi 4 na gulong umiikot. Ito kasi is yung harapan ng 4x2 lang. Nakaka-proud pa rin kay Waton kasi Ayun, ahon. kinakaya din talaga. Gapang yung Maxima Grabe, kahonan to! Buo na sana ang tiwala ko na kaya ito ni Butod. Pero bigla nagkabulagaan. Ay, grabe! Teka lang, kailangan ko ng grabe, tiwek! Tumukod si Watod. Teka. Atras. Kailangan kong umatras pababa para makakuha ng buwelo. Wala kasing buwelo eh. Atras pa! Sinubukan ko ulit. Yes, sundan natin! Tutulak natin! Dali! Tutulak natin! Hanggang sa nabigo kami ni Watod. Huminto si Watod sa gitna ng ahon. Wala akong ibang pwedeng gawin dito kundi ang promeno lang. Buti at hindi ako namatayan ng makina dahil kung nagkataon, titigas ang manibela. Mawawalan ako ng kontrol at hindi na rin gagana ang preno na posible na bumulusok kami paatras. Natutulak ka! Oh my God! Tumulong sa pagtutulak ang dalawa. Woo! Ayoko na! Effective naman. At unti-unting nakaahon si Watod hanggang sa marating namin ang tuktok ng landing point. Sakay, hanap ng tokwa. Woo! Susubukan kakyatan. Isipin mo ba naman, loaded dyan bro? Sa bagay, oo. Oo. Punong-puno din eh. Basta kaya na walang ibang laman, kaya walang problema. Oo. Sadyang okay pa naman. Umaandar naman. Sobrang tarik talaga dito. Grabe na. Hala, naghahamog-hamog na. My God. Feeling ko nasa tuktok na tayo mga bro. Mga bro. Bro lang. Ito ang pinakamalupit na inakyat ko sa buong buhay ko kahit nung nagbumotor pa ako. Pambira. Huminto ako sa akyatin. Napahinto ka? Hinto talaga. Ano, masaya ka naman? Paano inom na eh? Sana Tapos saka siya iinom. tama yung iniisip ko kanina eh. Na umuwi na lang ako ng Pangasinan eh. Hindi naman natin masasabi lahat ng pangyayari bro na Sa bagay. hindi lahat ng mahihintuan natin laging wow. Nanonood ka ba sa akin? O hindi na? Oo! Pinapanood kita. Di ba dilaw to dati? Oo. Anong pangalan nito? Bukbuk. Favorite na kita yung mga cover songs mo. May mga parody ka? Oo, mga parody songs mo. Yun kasi talagang gusto kong gawin. Mayor, kaya ba tayo makikita? Hindi mo pa nakakalimutan yung pangbubuli mo sa akin doon sa post ni Maclean ha? Sabi pa naman niya, sino ba yan ha? Puntahan na natin. Ha? Nakakita ko pa yung mukha niya habang binabasa ko yung comment. Talaga? Hindi, si Mayor TV, pangarap din yung gawin to. Kulang lang siya sa lakas ng loob. Kulang lang sa buyo yan. Pag dalawa na kami ng buyo sa'yo, Oo. tingin ko bibigay ka din eh. Oo.
Isang labas lang yun, bro. Pero TV, Mm. huwag kang mag-i-invite kay Boy P na umalis kasama si Bokbok at Watod nang hindi ako kasama. Oo. Kasi pag kasama ko, pag hindi ako kasama, walang aberya. Hindi Oo. masaya. Kaya kasama niya ako. Pwede na itong tutulugan namin ngayon. Nahinto lang kami sa isang parang parking lot lang yata ito, bro, no? Wala, ganun talaga. Libliban lang. Pero pwede na. Walang bayad dito? Wala. Doon kala ko ano. Mas ba yung kay Mayor? 6 months umabot kasi alam mo bakit? Ang lamig. Good night. Good morning sa inyo lahat. Ay, good morning. Hindi ka nakatulog, no? Oo, sobrang lamig. Kamusta ang experience sa Shad Culture Hammock? Solid naman yung shed talaga. Kaya lang syempre manipis siya. Pag malamig, parang kang nakahiga sa freezer. Talaga? Blow ko ng yellow. Pero presko, no? Oo. Pag taglamig talaga. Pag taglamig, kailangan may extra balot ka. Yan. So, shed, gawa na kay sleeping bag. Kamusta naman ang puyat? Okay lang, maganda pa rin kahit po yan. Okay, magandang umaga mula dito sa napakagandang kabundukan ng landing point dito yan sa Nagkarlan. Niloloko lang namin kayo kagabi na hindi maganda yung lugar na napunta namin. Pero sobrang ganda. Pahirapan nga lang pumunta kasi nga talagang grabe yung nervyos ko nang huminto yung sasakyan sa sobrang tatarik ng mga akyatin dito. Pero kinaya naman. Kinaya naman pero sa pahirapan na paraan. Ibang level. Pero kapalit naman nun, tingnan niyo kung gaano kaganda itong lugar na to. Wala sa hinagap ko na dito sa Nagkarlan merong ganitong klaseng lugar na pwede kang puntahan ng naka-van, naka-motor. Yung mga na mahilig sa camping, ito yung lugar na pwede nyong puntahan dito sa Nagkarlan. Sa likod ng kabundukan na yan, Los Baños. Nagkarlan, doon tayo galing banda. Yung bundok na yan na malaki sa akin likuran, Mount Makiling yan. Malapit lang tayo dyan. Pagbaba natin, makakauwi na tayo mamaya. Diba, naghahanap kayo ng sili kahapon? Ay, sili ang dami oh. Parang bagay ito sa mami ah. Telo to na yung mami mo. Nasira yung tsinelas ko kagabi. Napigtas. Yan tuloy, wala tayong tsinelas ngayon. Uuwi tayong nakapaa sa Laguna. Bisingin ko na nga to. Marami nang namimiss to. Mahal. Wakey na, mami time. Mataas na araw. Ang sarap dito, hindi mainit. Matutulog ka pa? Kamusta ang tulog experience namin kagabi? Sobrang lamig ng magdamag. Diyos ko, napakalamig. Nanunuot sa mga kalamnan. Buti na naman mga kumot kami dyan. Pero yung lamig niya para kang nasa Baguio na isipin nyo kasi tok-tok ng bundok. Nagpapangaabot yung ulap. Ayan.
Pa-order na lang din natin ng isa pa. Sili o gusto niyo? Sige po. Yun po yung sa ano, yung sili. Ako na po kukuha ate. Pitas-pitas lang tayo dito sa puno ng siling labuyo. Oh, mami. Malinam naman. Oo, bro. Magkano to, ate? 55? Oh. Hindi mahal. Hindi mahal. Pero ang tanong, masarap. Yan ang kailangan mong Ate, malaman. order ko dalawa. umorder na ako ng... Bali, 3 na yan, te. Okay. Taste test. Itlog, beef, noodles, litids. Yan lang. Tikman nga natin. Yung lasang 55 nga ba talaga? Lasang ano? Lasang mga 65. May markup na something. Kulang yung presyo mo, te. Sarap ng mami mo. Anong ulam ka mo? Anong lunch ang dadali niya? Sabi ko nasa landing point kami. Oh, sige. Mamaya ko yun niya, munggo rin ang tala. Oo nga. Huwag lang Ay. munggo kasi may munggo na kami dito. Ayaw mo mga prito. Ano po dito ang pritong hasa-hasa. Ganun. May demand. Mas ma-appreciate po namin kung mga lechon yan, mga lechon baka ng Andox. Okay, speaking of munggo, munggo yung aming magiging unang tanghalian ngayon. Hindi ako nagluluto ah. Shout out sa ating chef. Kahapon pa dapat yan sa falls. Yun dapat yung hapunan namin. Eh kaso, Kap, shout out. okay, ito naman nasa likuran ko. Kabilang bundok. Ang tawag dyan is Devil Mountain. Marami na daw ang umakyat dyan, yung nag-attempt na akitin yan, pero wala pang nakakarating o nakakatapos ng trail dyan. Kasi nga daw sa mga misteryosong mga nagaganap sa mga bawat umaakyat dyan. May mga umaakyat dyan, mga personalidad, pero hindi daw nakakatapos. Dyan daw sa bundok na yan, may mga natatagpuan daw ng mga buto dyan, ng mga tao na buto na lang talaga. So ibig sabihin, matagal nang naiwan sila dyan dahil hindi nila natapos yung pag-akit. Grabe yan, kaya tinawag na Devil's Mountain yan. Ito na yung pinakaantay namin, yung umulan. Pero syempre bago umulan, nakatupi na yan kasi ayoko nang nababasayan tapos tatakpan para hindi mangamoy. Excited na ang lahat para mag-lunch. Wala na to, sira na tong tsinelas ko talaga. Isang hakbang pigtas. Nilanggam na manok na piprituhin. Eto to. Ito masarap ng mga noodles. Mahal yung mga favorite mong baunin. Negats na sa mga ano yun, mga nisan-nisan, mga... Marami na. Oh, kasi feeling namin bro, kapag bawat labas namin at noodles namin eh mga ganon-ganon, todas ang kidneys. Sobra kayo ba yan? Eh di, in fairness naman sa mga Koreano, Iba. araw-araw sila nagra-ramen. Ay, nagtataka nga ako. Pero hindi sila ganun kataas yung percentage na kakasakit sila sa mga bato. Oo. Wala lang, Ibig napansin ko sabihin, lang din. Mas healthy ang ramen nila. Oo. Noodles, peke-peke. So, habang umuulan, papatak yung ulan, eh magsa-solo camping in the rain muna kami. Madali naman palabasin na solo yun eh. Solo? Solo, pero yung ano yun, no, yung shot gumagalaw. Oo. Nagpapaning. Solo camping? In the rain. Ang gulo lang yan ah. Ito, tawag dito, couple camping in the rain. Last night, ulam. Yung ganyan lang, cycle, pag may tira-tira, tayong mahilig magtapon. Lechon manok, kinabukasan, pritong manok mo siya. O pag meron kayong kanin, nung nakarang gabi, kinabukasan, yun yung lugaw. O pwede rin gawing parang isama sa sinangag. Lugaw na diretso. Lugaw na diretso. O pagkatapos ng kinabukasan, after lugaw, Yun yung isangag.
Eh, teka lang, bago tayo kumain, shoutout muna sa follower natin kanina na pumunta dito. Hindi ko natanong kung anong pangalan niya, pero nag-effort siya na pumunta dito sa spot namin para magdala ng kanyang ulam na luto ng kanyang nanay sa kanyang karinderya. So nadala siya ng minudo. Wala po minuto yan eh. O parang Subo naman, nagaling sa karinderya ng nanay niya. Baka naman, nagluluto ang nanay niya. sabi niya. Oo, so feeling ko may karinderya sila. So kung wala silang karinderya, magkakakarinderya kayo. Favorite tunugan. Maraming salamat bro. Hanggang sa susunod na paghatid mo ng ulam sa camping site namin. Hindi. Ayan na. Ayan na yung ulan na pinakaantay namin. Gusto namin yung mga ganito eh. Yung malakas na hangin tapos nagliliparan yung mga trapal ni Gino. Tinataranta kami. Ayun na! Oh, happy! Si Gino! Tawang ulan ako eh. Oh, yan na. Ikaw naman muna mag-shoutout sa brand ko. Shoutout sa Brandy Boy P. Ayan o, ikaw gumamit eh. Oh. Salamat Altitude Outdoor Gears sa pagbibigay ninyo ng windbreaker kay Boy P na ako lang naman ang gumagamit. So, ba't hindi na lang sa akin binigay, di ba? Aming mga hugasin, nag-aantay ng ulan. Ako maghuhugas. Yan. Eh, pampatigil nga yan, di ba? Ako nga pala, tangit. Pampatigil yun eh. Pababa. Pababa ba? Yan. Uto-uto. Ano po? Baka tapay. Ay, hindi uto-uto. Ano? Sa, kay, ano yun? Laida. Anong Laida? Talas, pati kay Miguel Montenegro yun. Sino yung mga yun? Hindi mo kilala yun. John Lloyd, pati Sarah Geronimo. Oo. Hindi naman ako nanonood mga pelikulang Pinoy. Ano, mga pelikulang mula sa simula hanggang sa dulo may music. Nag-uusap lang. Konti problema, intense ang music. Ano yun? Kaabang na tayo sa malakas na paparating na ulan. Ibuhos mo yan, malakas yan! Bro Gino! Napapasa ka ba dyan? Hindi. Hindi. Napakatibay talaga ng Altitude Outdoor bro sa mga ganitong ulanan. Altitude Outdoor. Ito na yung hinihintay ko para matest yung product. Ah. At hindi ako binigo ng Altitude Outdoor. Kaya? Kung saan ako binigo, Ah, hindi ako binigyan. Solid po yung product ninyo, Altitude Outdoor. At siguradong bibili po ako dyan. Pero mas maganda kung bigay na lang. bumuhos na, malakas na ulan!